Magandang araw, gagawa na naman ako ng video. So, ang topic ngayon is halo-halo lang. Kasi netong lately, nanonood ako ng dark psychology sa YouTube. So, yung mga manipulation tactics. Actually, halos lahat ng mga ini-explain nung nasa YouTube na yun. Kasi maraming channel ako pinapanood. Usually, mga anime yung mga example nila. Pero, nakaka-relate ako kasi itong mga manipulation tactics na to, inherent pala to sa tao. Hindi lang nila na ma-maximize. Kasi nga, di ba, kaso siya, sinasabi niya, may itsura. Mostly kasi na manipulative may itsura eh. Kasi, hindi nila intention na mag-manipulate pero subconsciously dahil may namamanipulate sila dahil sa looks nila kaya tingin nila effective yun. Pero kung pangit yung gagawa noon ng manipulation tactics, hindi siya ganong effective kasi hindi convincing kasi pangit yung nagano eh. Kaya unang-unang inaano nila, pansinin mo nga yung manipulative na tao, dress to impress sila kasi first impression last. 'Di ba nga may 6 second rule sa babae? 6 second pa lang unang-una makikita niya yung mukha mo. Alam na niya kung makikipag-sex siya sa'yo o hindi. So, interesting yung topic ng dark psychology. Pero kung normie ka tsaka pangit ka, yung dark psychology is hindi siya gaano, siguro sa workplace, ma-identify mo kung sino yung nagmamanipulate. Kasi nga, nanonood ka na itong mga sample na ganito, mga shaming tactics, which is ginagawa ng babae. Actually, sa babae, normal sa kanila yung manipulative eh. Ano sila, kasi yun yung survival instinct nila. Meron babae na nagbibigay. Sa unang relasyon, sila yung maglalabas ng pera. Yan yung mga binabato nyo dito na ano, yung parang, 'di ba sa podcast ni Koy Koy, sinasabi nila, kiniklaim nila na ano, yung nagkagusto na lalaki sa kanila, breadwinner daw sila. Sila daw yung nagpro-provide. So kayo naman mga tanga dito, mga normie, tsaka below average, maniniwala kayo na ganun. Merong ganoon, pero isa rin yun sa strategy ng manipulative na tao. Tawag doon love bombing. Ibig sabihin ng love bombing is bibigyan ka niya ng bibigyan para talaga mag-i-stay siya sa'yo. Tapos yung lalaki, 'di ba, yung mga parang ginagawa ni Andrea Brillantes, 'di ba? Yung parang ganun para mag-i-stay yung lalaki sa kanya. Tapos sooner or later, pag na-hook na niya, kasi maraming strategies yung mga babae, minsan ginagamit nila sex, yung mga ganyan para babato nila yung sarili nila sa'yo, makikipag-sex sila para ma-attach ka. Yung mga ganyan. Basta natural sa ano eh, black pill na talaga babae simula bata pa lang. Kasi biruin mo, elementary, high school, nagli-lipstick na, nagme-makeup, nagpapaganda ng buhok, tapos sabay nagpapaputi. Bumibili na silka, tapos mga kojisan, yung mga pampaputi na sabon. So, yun. Tapos, ipapasok ko dito yung kay Bea Alonso tsaka Dominic. Ito si Sian Gasa, parte rin siya sa dark psychology kasi biruin mo. Sabi ni Sian Gasa, ginagastusan daw ni Bea Alonso si Dominic. Tapos, pero may twist doon eh. So, parang hinuhook niya dito si Dominic. Tapos na mag-commit sa kanya kasi nga, 'di ba, 36 na siya. O 37 na ata si Bea Alonso. Hindi, alam ko matanda si Bea Alonso sa akin ng ano, 38 na 'yun, nagsisinungaling lang to si Sian Gasa. Alam ko matanda si Bea Alonso, sa mga 37, 38 o kasing edad ko. Nga ganun. Tapos, ah, lahat daw ng mga international trips is gastos daw ni Bea Alonso. Parang yun nga yung sinabi ko, yung parang love bombing, yung parang bibigyan ka ng praises, tapos sabay sa bandang huli biglang babawiin. Tapos siguro yun yung cause ng breakup. Pero matalino rin yung move ni Bea kasi may prenup eh. Eh ayaw pumayag nung ni Dom. O doon na nagpapahalataan
na iba rin yung pakay din ni Doms na ano. Actually, pareho sila yung ano eh. Kaya ito yung sinasabi ko eh, like attracts like eh. Biruin mo, pareho silang bottom of the barrel. Beta box si Gago, si Dom, si Dom. Yung isa naman, leftover na mayaman. May pera din naman si Dom, pero yun nga, like attract likes talaga. Pareho silang ugali, kaya sa hiwalayan na to, pareho sila dapat sisihin. Wala dapat sisihin na kampo eh. Kasi tama nga yung sinasabi ko na like attracts like. Ako nakaka-attract ko, mga below sa akin. Tapos parang, mga, parang, parang ano ko, i-exploit, ganon. Alam ko naman yun dahil sa age eh. Hindi naman ako bobo dahil sa age ko. Tsaka yung parang mapro-provide, hindi lang ako nag-give in. Pero dahil doon, ginagamit ko yung hypergamy nila. In-exploit ko na lang din sila. Ginagamit ko na lang sila kung ano yung mga ano ang mapapakinabangan ko sa kanila. So, sa relasyon talaga, transaction talaga eh. Kahit anong angulo mo tingnan, meron talagang lamang talaga na isa. Hindi talaga siya patas, hindi ako naniniwala yung patas na ano. Sure, yung mga normie na mayaman, nagpo-provide. Submissive yung ano noon, babae. Kasi nga, siya na yung pinaka-best option niya for survival. Yung normie na may pera na nagpo-provide. Yun yung sinasabi nila koy-koy na high value man. So, naranasan rin ng tatay ko yan. Kasi tatay ko hindi naman siya mayaman, pero nagpo-provide siya. So, submissive yung babae doon kasi hindi niya pinatrabaho. So, it makes sense talaga, transaction lang talaga. Kahit yung pogi, piniplease sila ng mga babae para magstay sa kanila dahil sa good genetics. Pero mostly din namang mga pogi, magaling yan mag-finesse kasi alam nila yung value nila eh. Parang fini-finesse nila yung system. Tsaka mabilis din naman sila pumera. Ang dami nga artista na may pogi eh. 'Di ba? Yan nga yung kinukuha eh. Mga endorsement, mga basta pag pogi ka, yun yung puhunan mo eh. Kaya pwede ka mamakla, tapos mga opportunities sa deal, trustworthy ka tingnan, yung mga halo effect, yung mga ganyan. Kaya yung sa dark psychology na parang pinapaano ko, effective din naman siya. Kasi ngayon bagong gupit ako. Promise pag kaya ganun yung strategy ko eh. Every 2 months lang ako nagpapagupit kasi hinahayaan ko siya mag-fade ng yung parang papangit ka ng papangit. Kasi pag on point ka parate, consistent ka na every 2 weeks nagpapagupit, on point ka parate, so parang walang bago sa'yo. So, na-master ko na rin yung psychology ng tao kasi every 2 months nga ako magpagupit, nakikita nyo humahaba yung buhok ko talaga. Tapos pumapangit talaga itsura mo talaga, nagiging madumi. Tapos once na nagpagupit ka, boom! Mga katrabaho mo, nag-iiba na yung trato. Tapos yung tingin nila, parang may bago sa'yo. Kaya yung mga ganong strategy, parang siya, manipulative din talaga siya. Hindi ko siya alam na manipulative yun kasi yun lang talaga yung parang strategy ko na every 2 months lang talaga magpagupit. Pero promise, kada pagupit ko, parang may bago silang nakikita. Para sila nakakita ng ginto. Tapos sabi, oh, ah, you had a haircut, sabi nung inchik na oh yeah, yeah, on the side, sabi kong ganun. Tapos umalis na lang ako. So parang ganun, very interesting talaga yung na yan eh, yung dark psychology nila. Pero ganun pa nga, dahil Black Pill Channel to, hindi ako gaanong convinced sa dark psychology. Sa work, pwede yung manipulation kung normie to normie. Kuwari, may strategy kasi sa manipulation na napanood. Sabi, kuwari, pwede ka magbigay ng maliliit na bagay para may owe siya in return. Kaya, alam ko na yan dati pa, pag may nagbibigay sa akin, nire-refuse ko. Kasi alam ko na nag-expect sila ng something in return in the future, which is, una pa lang, para hindi mangyari yun, hinahalt ko na. Kaya, kayo dyan, yung mga nagpapalibre kayo, yung mga ganyan, dapat talaga maganda, tumayo ka sa sarili mo talaga eh.
Kasi yung mga nagbibigay, hindi nila magamit sa akin yan na bribe eh. Kasi nga, di ba, may trabaho naman ako. So, hindi ko rin kailangan yan. Tsaka minimalist lifestyle din pala ako. So, ayoko na maraming gamit, tapos maraming ano. Pati yung mga pagkain na binibigay nila, hindi ko naman trip kasi process eh. Hindi man ako mahilig kumain yan. So, pagka binigay niya, minsan nga pag binigay nila, binibigay ko na lang sa ibang tao or tinatapong ko. Yung mga processed food yun kagaya ng hotdog. Oh, nanalo ako dati ng 2 kilong hotdog sa Pilipinas pa to, nung Christmas party. Hindi talaga ako kumakain ng hotdog kasi number one cause na yung cancer yan eh. So, ginawa ko, binigay ko na lang dun sa janitor namin. So, at least, may ano ka pa doon na parang may utang na loob siya sa'yo. Parang ganun. Isa yung strategies ng manipulation, yung pagbibigay ng mga maliliit. Alam ng babae yan. Tinanong ko na rin yung ka-FWB ko. Kaya siya friendly, nakikipag-usap sa mga may trip niya lang, tapos binibigyan niya ng ano, para in the near future, tulungan din siya. Marami na akong beses tinanong na babae, lahat sila ganito yung sagot nila. Kaya sila tumutulong para in the near future, meron silang ano, parang i-owe sila. So, natural na sa babae yun, yung pagiging, yung pagiging manipulative, mga ganyan. So, sabi ko, bata pa lang talaga, black pill na talaga yung mga babae. So, alam na nila talaga yan, nagpapaganda sila kasi nakikita nila yung mga pagsisimp ng lalaki, tsaka yung mga attention na nakukuha nila. Kasi dito sa buhay, attention talaga eh. Kailangan lalo. Kaya ang daming nagpapapansin sa social media, di ba? Parang nagpapatawa. Pag pangit ka, jester maxer, kagaya ni ano, or dancing maxer, kagaya ni Wamos, di ba? Sumasayaw siya. Doon na lang niya binabawi. Tapos pagpapatawa. Kasi pangit siya eh. Alanganin bang pangit siya, tapos magpi-feeling pogi siya, tapos magpo-post ng pa-cute, di ba? Ang cringy. So, yun yung sinasabi ko na ang treatment talaga is base sa looks. Tapos may konting manipulation tactics pwede mong i-apply kung normie ka or pangit ka. Kagaya ng pagbibigay ng ano. Tsaka pero yung push and pull, yung parang mag-create ka ng mystery, hindi yan tatalab kasi ang daming lalaki. Ang daming lalaki na ano mo, tatalab lang yan kung pogi ka or attractive ka. Pero kung normie ka, tsaka ano, magpapamisterious ka. Boy, hindi, hindi tatalab yung ganyan. Sinasabi ko sa inyo. Kasi nga, kung walang genuine desire yung mga tao sa paligid mo, um, hindi talaga tatalab yan. Kaya nga yung mga pogi, nagpapapogi pa sila, mukhang malinis. Tapos, syempre, pagka pumasok sa trabaho yan, lahat ng tingin, babatiin siya. Yung respeto talaga. Kasi yan nararanasan ko eh. Dahil naman sa itsura ko talaga, may nag-good morning sa akin. Promise, kahit isnab ka na talaga. Di ba introvert ako? So, mag-good morning back lang ako para for the sake na i-validate mo lang sila pabalik na hindi ka bastos. So, parang ganun. Pero yung the fact na gaganunin ka, minsan nakakairita na rin eh. Kasi, buruin mo, how are you? Good morning. Puro ganun. Pero sa iba, hindi ko naman naririnig yun eh. Sa mga kawork ko na babae, hindi sila ginaganon ng janitor. Janitor to nung gaganito sa akin So, effective talaga yung ganyan. Kaya, yung looks talaga sinasabi ko sa inyo, pati doktor, yung tingin nila yung tingin nila, kahit matangkad tong doktor na to, dalawa sila. Matangkad sila, 'di ba? 6'3", 6'3 sila. Ako 5'7 and a half lang ako to 5'8. So, kahit na ganun, dahil nga sa pretty face mo, yung respect nila is mataas pa rin. Parang, magsasorry pa nga sila, parang ganyan na, ano, ganito, ko-confirm nila na ganyan, ganyan, ganyan. So, yun yung naano ko, na natanto ko na makapangyarihan talaga yung looks para talaga sa ano, pag-convince ng tao. Kasi perceptual being tayo, yung mga nakikita natin ay candy. So bagay. Kaya nga 'di ba, merong psychology na sa pagkain to
pansinin mo, inaral ko rin 'to sa nung ano, high school ako. Kaya nila ginagamit na yellow and red lahat ng mga restaurant. Pansinin mo, Chowking, Jollibee, McDo. Kasi yan yung appetizer na sa mata. Sa mata. Yan yung appetizer sa mata. So pagka nakikita mo yung color na yan, tatak ng mga ano, ng mga shop, shop tuloy. Hindi shop yung mga restaurant, fast food chains, mga ganyan. Lahat, halos lahat ganyan yung kulay, yellow tsaka red. Kasi nga, yan yung nagpapa-appetize na, ay gutom ako ganyan pag nakita mo yung color. So kasama rin yan sa psychology yung na-influence. Actually, tumingin lang kayo sa paligid nyo eh. Yung pagpili nyo ng damit, ng kulay ng damit is may effect yan kung bakit mo binili yung produkto na yun or gamit na yun. Kagaya sa healthcare industry, bakit yung scrub suit nila blue? Blue parate. Kasi pag blue yung sinuot mo is trustworthy ka. Kung nurse, ako scrub suit ko blue naman talaga eh. Sa mga iba pang hospital, blue. Blue naman talaga kasi trustworthy. Para nag-aano siya ng sa mo. Actually, lahat ng interview ko na napasa ay polo shirt ko ay blue. Royal blue, hindi navy yung blue talaga na talagang royal blue or blue lang siya, hindi navy. Yung navy kasi medyo dark siya so hindi siya halata na blue siya. Although navy blue siya pero may similarity siya ng black. So pag in-interview kayo, suot niyo lang yung blue. Although hindi ko sinasabi na 100% na mapapasa niyo yung mga interview pero may influence talaga siya na suiting sa mata, yung ganyan. Ano pa ba yung mga natutunan ko dyan sa dark psychology na yan? Yan, sa mga babae, yung mimicry, yung parang titingin ka yung eye contact, huwag ka babawi. Kunwari, nag-eye contact kayo sa babae. Pero pag pangit ka, creepy to eh. Kaya medyo effective lang siya sa pogi talaga or may tsura. Kahit normie ka or high tier normie, medyo tatalab pa rin yung normie kasi nga pareho lang naman kayo normie. Gaano ba common yung mga chad? Hindi naman common yun eh. Ito pa nga lang itsura ko, hindi to common sa Pilipinas eh. Kahit na anong lait nyo, tong itsura ko, hindi talaga to common sa Pilipinas, sinasabi ko sa inyo. Kaya, yun sinasabi ko kung pag titingin kayo sa babae, titingnan nyo yung mata, left daw tapos yung lips, tapos papunta sa right na eye niya. Napansin ko pag tinitingnan ko sila sa lips or sa mata, nahihiya sila. Ibig sabihin, na may attraction din yun pagka ganun. Or, yung parang merong isang ano na kawork ko na hindi siya mapakali habang nag-endorse sa akin. Parang sumasayaw-sayaw siya, ganun. Ibig sabihin, isa rin yung parameter na attractive ka, na-attract siya sa'yo. Tapos yung proximity. Kagaya ng sinabi ko yan, may halo effect kasi yung mga may itsura. 'Di ba yung proximity, kung malapit yung babae sa'yo, kuwari sa harap mo, harap-harapan, hindi siya nahihiya, hindi siya nagtatakip ng ano, o harap-harapan, malapit yung proximity. Kasi may bubble space tayo eh. Pag hindi mo trip yung lalaki or babae, yung bubble space na yun, parang ayaw mo siya dumikit. Which is totoo naman, kahit ako lalaki ako, pagka hindi ko trip yung babae na yung itsura, ayoko rin siya yung didikit na masyadong malapit sa akin. Kahit sabihin mo na may boobs yan or ano. Kasi nga, ah, hindi talaga, parang nai-invade yung ano mo. So, totoo yung sinasabi ng halo effect ng mga may itsura. So, pagka yung kaharap mo may itsura, tapos lumalapit yung ano, yun yung psychology na comforting. Tapos, anong tawag dito? Comforting, tsaka parang open siya sa'yo. Parang ganun. Kasi napansin ko rin yun na sa lahat ng mga naging ex ko, mga nakadate, na yun nga, sila nga yung mga malapit sa akin. Tapos, pag after na namin ng SEX, mabilis sila makatulog.
Sabi ko, bakit sa kwarto mo, ang tagal mo matulog, may insomnia ka, pero pagkatabi mo ako, ang bilis mo makatulog. Sabi, ewan ko, halos lahat sila na-interview ko na neto eh. Sabi, pagkasama nila ako, mabilis talaga sila makatulog. Ibig sabihin, comforting yung presence ko. Hindi, hindi ko alam kasi in-interview ko talaga sila, promise, in-interview ko sila. Hindi sa nagyayabang ako, pero curious kasi talaga ako sa tao tsaka sa psychology ng tao. Kaya nga sinashare ko yan dito yung mga nadidiscover ko eh. Pero yun nga, tatalab lang talaga tong ganito kung may genuine na attraction na or desire. Kahit pa naman sabihin mong katrabaho yan, the fact na ganun yung itsura mo, comforting. Is malaking advantage na yun sa'yo. Kasi nga pero ganun pa nga rin dahil alam ko naman yung self-awareness na yan, tsaka yung psychology ng tao. Kaya minsan, pagka may nag-aalok sa akin ng offer na help, ganyan, nire-reject ko yan. Hindi for the sake na cocky ako or dahil alam ko talaga na merong invested interest yan in the near future. Or ginagawa lang din nila yan dahil nagpapakasim sila dahil sa looks ko. Yun lang naman talaga yun para kunin yung attention mo. Merong iba kasing tao na ganun eh. So, dalawa lang ang purpose niyan. Pero, yung iba kasing babae talaga manipulative eh. Obvious sa mata nila eh. Na tatry ka niyan. Alam mo yung sheet test. Hindi lang girlfriend mag-sheet test sa'yo, pati katrabaho mong babae. Basta may katrabaho kang babae, sheet test ka niyan kung ka. Kuwari, uutusan ka ng mga maliliit na bagay, tapos palaki na ng palaki, hanggang sa gagambalain ka na parati. Kaya maganda rin, parang boundary rin talaga. Maganda mag-say ka ng no. Tapos, yung scarcity rin, yan, sa psychology din yan. Kuwari, lagi ka nilang niyayaya, lagi ka no, 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 no. No, ay, wala, parang dinideprive mo sila. Pero ganun nga, sa normie pa rin to, tsaka sa pogi. Kasi kung pangit ka, kung magno ka, hindi ka kawalan. Actually, hindi ka nga yayayahin dahil pangit ka eh. Napatunayan ko na talaga yan eh. Yung looks talaga, siya eh. Yung looks, parte yan ng psychology din talaga. Kaya maraming tao na nagpapapogi, nagpapaganda, nag-i-invest sa sarili. Kasi attention seeking talaga yung Kasi kung may nakuha kang attention, katumbas nun, currency ng money. Money. Pwede mong gamitin yun for the money, yung attention ng Actually, yung pagbibigay sa akin ng mga pagkain, tsaka yung mga pagbibigay ng help na ginagawa ng ibang tao, katumbas nun pera na rin tsaka oras nila eh. So, currency talaga yung attention kasi yan yung sinasabi ko nga nung last video ko is timeline mo. Yan yung lifetime mo, lifetime. Biruin mo kung binigyan ka ng oras ng girlfriend mo, ibig sabihin, sinusurrender niya yung yung biological niya para makapag-conceive, magkaanak. Ibig sabihin yung prime niya, sinusurrender niya sa'yo. Kaya sa akin, yun yung basihan ko eh. Diba, sinabi ko na nga sa inyo yan, sa lahat ng relasyon, ikakategory mo na lang sarili mo. Kung may self-awareness ka, kung nasa chad ka ba, which is alam mo naman talaga kung pogi ka o hindi, or nasa beta box ka. Kung i-assess mo sarili mo or yung high value man na sinasabi nila, which is beta box naman din talaga. So, pansinin mo kung ikaw nag-e-effort, nagbibigay ka ng pera, parang binibili mo lang yung desire ng babae, yung attraction niya. Pero kung normal ka lang, tapos may tsura ka, tapos napansin mo sa sarili mo, least effort ka, tsaka least investment. Investment, sinasabi ko, pera. Ibig sabihin, less yung money na nilalabas mo. Tapos, least effort. Hindi ka naman naghatid sundo or namamalengke, naglalaba, mga ganyan. Nasa chad category ka nun.
Pero kung beta box ka yung money, bibigay ka ng mga thousand, beta box ka. Kasi nga, although submissive yung babae sa'yo dahil sa napro-provide mo. Hindi kasi maintindihan ng mga ibang lalaki yun na ganun eh. May exchange talaga ng value. Kaya yung sa sinasabi ng mga karamihang tao na dapat tayo gastusan lalaki, yung ganun. Pero kasi babae, yes, naririnig natin yung story na ganyan base sa revelation ng babae. Kasi yung usually nagsasabi lang niyan, babae lang eh. Sinasabi nila breadwinner nila. So, hindi mo alam yung kampo ng lalaki. Gaya nung sa podcast ni Bugoy na Koy Koy. Di ba sa podcast ni Bugoy na Koy Koy, mostly ng babae doon, parang anyayabang, masculine. Sinasabi nila sila raw yung nagpro-provide. Ako kasi hindi ako basta-basta naniniwala sa isang kampo lang. Gusto ko marinig yung yung kampo ng lalaki na kung bakit ganun na ikaw nagpo-provide tapos sabay Hindi kasi ako naniniwala, promise, hindi talaga ako naniniwala sa mga babae na Yan nga yung sinasabi ko yung love bombing, yung sa una ka lang bibigyan kasi gusto ka niyang i-maintain. Which is ginagawa ni Bea dahil make sense na rin dahil 37 na siya. Tapos, biruin mo, pa-stretch na siya sa 40. So, talagang binibili na lang niya yung commitment. Pero matalino rin siya. Biruin mo na may prenup. Siya may pakana nun yung prenup si Bea. Ito naman si Dom naman. Medyo parang ganun din. Parang kapareho rin ni Bea na pareho silang parasite. So, pag natali na niya yun si Dom, dahil gagawin niya ng utusan yun. Minsan kasi yung mga master manipulator, ganun eh. Which is yun yung natutunan ko sa dark psychology rin. Na para mahook yung tao is, pwede mong gamitin yung pera mo, magbibigay ka. Tawag dun love bombing. Ginagamit na mayayaman yan. Kaya sila nagdodomina sa Tinder eh. Kasi, yun, pinapakita nila yung lifestyle nila para magustuhan sila. Tapos, pag nakuha nila SEX, tsaka nila iti-twist. Pero hindi siya nagwo-work sa western na babae kasi wala nang pakialam yung babae sa body count ngayon eh. Kahit dyan sa Pilipinas, hindi nagagana yun. Kasi ang psychology kasi ng lalaki is siya yung magsisimp. Kayong mga lalaki kayo dito, alam ko na strategy, no? Yung mga simp is magbibigay, magpapakabait, hindi magpapakatotoo. Tapos, pag binigay nyo yung SEX ng babae, biglang magiging salbahe. Kaya nga sinabi ko, lahat ng lalaki gusto SEX lang na Tapos, biglang magiging salbahe. Tapos, sabay, dahil sa pre-selection, biglang may magkakagusto na ang iba dyan, kahit pangit. Tapos doon na lalaki ng ulo nila. Akala nila poging-pogi sila. Dati, gagana yan kasi yung babae is wala pa ganong option. So, pagka-sinex sila ng lalaki, mababa na yung tingin sa kanila. Ngayon, putya, kahit 10 body count mo, may dadampot at may dadampot pa rin sa iyo eh. Na simp eh. Merong simp dyan na willing eh. Biruin mo, sa data pa lang na pinakita ko, all throughout history, 40% ang naka-reproduce na lalaki. Ang baba nun kumpara sa 89% na babae. So, sino yung mga nag-reproduce lang? Alpha Fox, tsaka Beta Box. Yun yung sinasabi natin, Alpha Fox, Alpha Seed is R selection, R strategy. Ibig sabihin, main focus nun is reproduction. Paramihan na maaanakan. Kasi yun yung purpose ng life, 'di ba? Mapasa mo yung genetic mo. Tapos mag-survive ka lang hanggang mamatay ka na. Which is yun naman talagang purpose ng life at core black pill. So, ang para mapasa mo yung genetic line mo is dalawa lang talaga strategy. Alpha Fox, Alpha Seed, R selection, iisa lang yan. Or K selection, or yung Beta Box. Ikaw magpro-provide habang buhay basta mabibigyan ka ng access sa exclusivity, yung SEX na yan. Tapos makakapag-reproduce ka gamit pera mo. Pero yun nga, habang buhay ka magpro-provide dun sa hindi kagaya ng pogi na palipat-lipat na maraming babae.
So, case selection yun. Case strategy yun. So, medyo brutal pill yun kasi 40% lang all throughout. So, dahil nandyan ka, buhay ka ngayon, nakikinig ka nito, nanalo sa selection yung tatay mo. Nanalo yun sa selection yung tatay mo is either alpha fox or beta fox. Malalaman mo naman kung alpha fox yung tatay mo dahil marami siya nagiging babae. Kung hindi, solo lang siya sa parent mo, beta fox siya. Medyo masakit siya lunukin pero ganun lang talaga. So, paano, peace?